iba pang balita, nakahanda na ang LTO para muling linisin ang kalsada sa mga out-of-line at colorum vehicles ngayong nagsimula na ang klase sa lahat ng paaralan. Kabilang na rin dito ang ilang school service na colorum. Para sa detalye, balitaan mo kami, Angel Deliera. Ang kapihan sa PIA na dinaluhan ng LTO Region 11 Enforcement Division Head na si Ramon Zartiga ay nagbahagi sa publiko ng kanilang bagong proyekto na balik eskwela hatid nila para sa mga estudyante upang maprotektahan ang kani-kanilang kapakanan. Kaakibat nila ang LTFRB, PNP at TMC. Ang mga kolorum, mga nagmamaneho ng motorsiklo na walang helmet, mga sasakyan na hindi nakarehistro, at driver na walang mga lisensya, pati na rin ang mga sasakyang gumagamit ng iba't ibang kulay sa kanilang headlights o minsan pa'y walang mga ilaw o di kaya yung mga ng running lights, carpool na hindi naka-yellow plate o plaka, mga pampasaherong jeep na masyadong mabilis ang takbo at ang mga payong-payong ng mga tricycle ay kabilang sa mga bayolasyon na namataan ni Ramon Zartiga sa kanilang balik eskwela na proyekto at sa Operation Ilaw nila. Yung balik eskwela, most of the time na morning na nasa field kami. So mga 6:30 with the LTFRB, LTO, and PNP, TMC. So regarding sa mga yung ligtas sa biyahe. Kasi yung most of the time yung iba may mga kolorum and then yung mga sidecar na nagabulak na itong mga pasahero. 300 na ng mga pasaway sa batas trapiko ang nadakip ng LTO o Land Transportation Office sa kanilang nasabing proyekto na nagsimula ng ika-31 ng Mayo at inaasahang tataas pa ito. At sa mga helmet na walang ICC stickers, 2,000 na ang na-record ng otoridad na sumuway sa batas simula pa ng Agosto ng nakaraang taon. Violation karon katong wala yung mga crash helmet. So, and then unregistered vehicle and mga unlicensed. So, most of the time, ang among operation namin sa district, sa Gawas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Angel Pizarro Diliera.